And give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now, mga minamahal, dapat tayong pagpasalamatan. Una-una, birthday mo. Diba? At saka, yung pamilya mo, yung mga relatives mo, yung misis mo, yung mga anak mo, yung church. Marami po tayong dapat pasalamat at the same time itong fixed season, no? Nawa, maintindihan natin kung paano kahalaga yung pagpapasalamat. Ang Bible po ay, sabi natin, in everything give thanks. Dito po sa ating text, sa Deuteronomy, ito po yung kanilang pagpapasalamat na kanila pong nakamtan na pangako na lupa sa Israel habang sila'y inaangkin yung lupa na yon. Alam niyo po, nung isang beses nakapanood ako sa preaching ni Pastor Abante, talagang inilathala niya yung Israel na lupa. Talaga ang Israel ay napaka-filter, masagana po. Yung lupa na yon talaga ay sobra pong ay mataba yung lupa. Masagana siya. Sa mga katabing mga bayan, Iraq, o kaya Iran, at saka mga Saudi Arabia, ay mga deserto po yun. Now, dito po sa ating text, meron pong mga utos na dadalhin nila yung mga inani nila. At ang magpapanguna doon, mamamahala yung mga priests, mga Levites. Sa pagkakataon noon, nagbibigay sila ng mga pagpapasalamat. Ito yung tinatawag na first fruits offering. And verse 11, sabi nga doon, and thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee. Marami tayong mga ibinigay na ng Panginoon na nagkaroon tayo, na minsan wala tayo. Alam niyo po, sa Mindanao, ang pinakamalawak po na farm ng mga saging ay sa Southern Mindanao. Hindi ko alam ang lugar, ano yun? So sa Davao doon, yung pinakamalawak na mga sagingan at saka pina-improve nila doon. Talaga kilala na po ang Pilipinas na nag-i-export ng mga banana. Isa lang ang tawag yan sa Amerika, banana. Pero sa atin, maraming mga saging. so, so yun ang ini-improve nila talaga na pinakamalawak sa Mindanao ang saging. Tingnan nyo, no? Sa Old Testament, the harvest was observed by the Feast of Sukkot or a Feast of Booths. Ito po ang mga piyesta na minsan sila nagpapasalamat sa saganang ibinigay ng Panginoon sa mga tao ng Israel. Ito yung mga fiesta na tradisyon na ginagawa ng mga Israel. The feast was a reminder of God's provision, bountiful goodness, and the blessings in the lives of His people. Kaya ito'y pagpapasalamat sa Diyos kung nagkaroon sila ng mga saganang buhay. At the same time, kung paano sila na hindi na naalipin sa gapos ng mga Egyptian. Sila'y po'y nakalaya doon sa paghihirap ng pagkaalipin sa Ehipto at sila'y nakapunta doon pinangunahan ng leader na si Moses at pinangunahan din ng Panginoon. Mapunta lamang sila sa Israel. So, nang kanilang aangkin na yung lupang Israel, nagkaroon po sila ng pagbibigay, pagpapasalamat. Ito yung kalayaan na kanilang nakamtan, yung paghihirap na wala na doon. Nakalaya na sila sa gapos po. Alam niyo po, ang Egypt is a type of the world. So, nagapos sila doon sa kasalanan. Nagapos sila sa sanlibutan. Nawala na po silang kahirapan doon sa paglilingkod sa Egypt. Alam ko, mga minamahal, tiyak ko, ilan sa atin masasabi mo din, yes, salamat sa lahat. Salamat o Panginoon o sa ginawa niyo sa akin, sa aking pamilya, sa aking buhay. Salamat po sa binigay niyong kalakasan. Salamat po sa biyaya, malusog pa ako, humihinga pa ako, at ang aking pamilya nakikita ko pa. Totoo lang, dapat at kailangan natin magpasalamat. Kaya minsan nga, naalala ko, mga testimony niyo, anong tawag yun, yung kasabihan? Behind the success, there is there is a woman behind.
the success of a man, there is a woman behind. Mahirap din yung the success of a man, there is another woman behind. iba na yun. So, ang tagumpay po ng isang lalaki, meron sa likod babae. Hindi yung ang tagumpay ng babae, may ibang babae. Ang isang tagumpay ng lalaki, babae. So, tayo po dapat magpasalamat. Sabihin natin, salamat o God. Amen. Salamat. Sa pagkakataon, ito tayo kumikilos sa gawain. Privilege lang po makapaglingkod sa Panginoon. Salamat din na mayroong tagapagligtas na naipanganak at nakakilala tayo. November 9, 1989, sa pagkakataon na yon, may pastor na bumisita sa hospital na minsan hindi ko naisip may kasalanan pala ako. Nagpapagaling ang aking katawan sa hospital dahil sa sobrang bisyo na kung saan lumalangoy ako sa bisyo. Nakilala ko ay pinaliwanag ng isang pastor na yon. Namulat ako sa spiritual, namulat sa tunay na pamumuhay, yung pamantayan ng pamumuhay. Hindi lang sa kalangyawan, hindi lang sa pansarili mo. Meron pala sa likod ng mga bagay na pamumuhay na isang maliwanag na buhay. Sabi ko nga, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, ang buhay ko, malamang patay na ako. Ang bisyo kasi hindi mo alam eh. Yung pansarili mong mga idea lang. Habang ang ilan sa atin minsan nakakalimutan yung pagpapasalamat. Alam niyo po, meron talagang mga ilan sa atin na minsan nagmo-mourning. Nalulungkot, nagtatanong sa sarili, hanggang kailan, O Lord, magtitiis ako dito. Magpasalamat ka sa mga bagay din yan, alam niyo po. May pag-asa. Kung question mo ngayon, do not be discouraged. Magkaroon tayo ng hope. Sa Psalm 126. Psalm 126. Sa Psalm 126, 6. Psalm 126. The Bible says, He that weepeth bearing precious seed shall doubtless come again and rejoice, bringing his sheaves with him. Huwag po tayong manlupay-pay kung nandito tayo sa pagtitiis. Hanggang kailan, sasabi, hanggang kailan, O Lord, ako ay mag-i-endure sa sarili nito. Na ang ilan ay nagkakaroon ng kasiyahan. Huwag tayo pong gumaya sa mga unbeliever. Sa paghihirap, naranasan nila, pero nagkakaraoke pa rin. Nung umangat sa buhay, nagbibisyo, nagkakaraoke pa. Walang pinagkaiba. Nung hirap sila, nung nakaabot na ng karangyaan sa buhay, ganun pa rin ang routine ng buhay nila. Wala pa rin nagbago. Karaoke, hala, bisyo, inuman, at saka kantahan. We will reap each of us as a harvest of joy, but in God's time, hindi sa ating mga panahon. Mag-aani tayo ng pag-aani talaga na bawat isa sa atin ng kagalakan, but in God's time. Antayin mo mga bagay na yun. Palaging maging matapat lang sa Panginoon. Yan ang condition dito. Totoo lang, kailangan natin ma-motivate ang ating sarili. Huwag tayong pupunta dito na minsan lang. Huwag tayong pupunta sa paglilingkod sa Panginoon na minsanan lang. Hindi tayo ikukonsinti ng Panginoon. Magpasalamat tayo kasi dahil ang paglilingkod sa Panginoon, isa lang ang buhay natin. Now, tatlong bagay gusto kong ibigay sa inyo. Una-una, paano tayo magpapasalamat? Giving thanks, it means, it is a remembering God is the source of all good things. Amen. Sa Deuteronomy chapter 8, sa verse 18. Deuteronomy chapter 8. Sa verse, but thou remember the Lord thy God, for he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto thy fathers, as it is this day. Alam niyo po, kailangan natin magpasalamat dahil ito'y pag-aalaala ng lahat ng anumang meron tayo, nang galing lahat yan sa ating Panginoon. That all belongs unto God.
Kaya sabi ng Bible, but thou shalt remember God. Alalahanin mo yung kalusugan mo. Alalahanin mo yung pag-aaral mo. Alalahanin mo na meron kang pera. Alalahanin mo na minsan yung kaisipan mo matuwid pa. Alalahanin mo na nagkakakita-kita pa kayo ng mga magulang at mga kapatid. Lahat po yan, na anumang meron tayo ay nanggaling yan lahat. Remembering God is the source of all things. Wala tayo. Nung lumabas tayo dito sa mundo, wala tayong dinala eh. Right. Amen. Alam niyo po, the ability to give thanks with a joyful hearts begin with recognizing God has the source of all things. Right. The ability to give thanks with a joyful heart begins with recognizing that God has the source of all things. Makilala natin na anumang meron tayo, siya po ang nagbigay lahat yon. Nanggaling yan po sa kanya lahat. That God always faithful toward His children. Siya po ay matapat sa atin na nagbibigay ng mga bagay na kung ano, especially spiritual life. Remembering what God has done. Kung ano ang ginawa sa mga buhay natin. Kung papaano mo nakayanan mamuhay ng may positive way na pakikipagbaka sa mundong ito. Paano tayo nakalampas sa mga kahirapan, yung mga pagtitiis sa isang taon, mga minamahal. Kaya nga mag-aani tayo eh. Remembering what God has done. Yung mga bagay na minsan iniisip mo na hindi mangyayari, naging posible pala. Sa kahabaan, diba? Sa kahabagan, sa kanyang awa, pinigilan di lamang mai-provide sa atin yung kasiyahan na pansarili natin. Alam mo, minsan yung kasiyahan, minsan pansarili lang natin iintindi. Kung paano tayo makakuha para sa ating self-satisfaction. Alam niyo po ang ating text sa Deuteronomy, nagtuturo po ito upang maalaala, we are to remember God is the one who is faithful and provides. Hindi tayo ang nagbibigay. Amen. Itong kanilang mga ginawa na tinuruan sila upang magpasalamat, nagbigay sila. Kung yung mga inani ninyo at ilagay sa basket, dalhin ninyo sa lugar kung saan ang pinipili ng Panginoon lugar, doon kayo magbigay at saka ang mga priest ngayon, doon mo ibigay. Iyan po ang pagpapasalamat. Giving thanks is an important correction to our egos. Ano yung ating mga sarili? Ang pagbibigay po, ito napakahalaga para maituwid tayo, maturuan tayo sa ating mga pansariling, mga pag-aakala natin na akin to. Kasi kailangan natin magpasalamat. Ang pagpapasalamat, hindi lang yung by words, kundi kung paano ka kumilos. Sa attitude. Napakalaking pagkukulang natin. Giving thanks tumutulong sa atin upang maalala who is in charge sa mga buhay natin. Hindi tayo ang may in charge dito. Ang Panginoon po palagi. Paano ka magpasalamat? Di ba pag binigyan ka, tuwang-tuwa ka kung nagbibigay, di ba? Pasalamat yon. Giving thanks helps us to remember God is the landowner and we are only stewards. Tayo lang mga pinagkatiwalaan. Ang Panginoon, siya po ang may-ari. Kung anong meron tayo, ipinagkatiwala sa atin yung pamilya, ipinagkatiwala sa atin yung buhay, ipinagkatiwala yung mga anak natin, ipinagkatiwala ang pera na ibinigay sa iyo, ipinagkatiwala yung church sa atin, ipinagkatiwala yung kapatid na yan na dapat tayo magkaroon ng pag-i-encourage. Alam nyo, ipinagkatiwala sa atin din ang pastor at ang kanyang pamilya at saka higit sa lahat yung programa na dapat nating gawin. Dapat mag-full tayo sa ipinagkatiwala sa atin. Right. Minsan pag mayroon na tayo mga ari-arian, nakakalimutan na natin ng Panginoon. Ipinag-pray na makapag-abro, ipinag-pray na makatapos ng pag-aaral, ipinag-pray na makapagtrabaho, na makaabro, makatrabaho. Wala na, no?
Minsan nga ako, dinamitan na, binigyan lahat-lahat na, in-encourage natin, tapos naglingkod sa Panginoon, iniisip natin ang nakikita natin, di ba, aktibo sa gawain, iniisip natin, ligtas na, di ko alam, di ba? Di minsan di natin maintindihan eh. Alam mo, naalala ko to si Pastor Lorito eh. Meron akong young people din. Pinag-aral ko sa Kainta Bible School. Pag pumupunta ako sa Kainta, binibigyan ko ng pera ang mga pangailangan. Sa isang iglap, nag-asawa ng iglesia. Andun sa iglesia. Kaya yung anak niya, nag-iisang anak ni Pastor Lorito, panay ang may sumbat. Nipigyan ka, inalagaan ka ng tatay ko. Ano kasi ganun gagawin mo? Wala na pala. Hindi ba, iniisip natin yung mga bagay na yan, nasa isip natin, biglang gano'n. May isang kapatiran, talaga, hindi, talagang gusto nating tumulong, nagkaka-interest tayo na matumulong sa kanila, na patuloy silang gamitin ng Panginoon sa isang igla, parang ayaw mo nang tumulong. Diba? Bigyan mo na ng allowance, bigyan na natin ng mga ganan. At sa isang iglap, wala. Kaya sabi ng isang pastor, dagdag na lang tayo sa mga spiritual na kanyang nalaman. At least huwag tayo mag-discourage. Naging kabahagi tayo sa kanyang buhay. Natulungan natin siya sa isang parte. Maghanap pa tayo. Mag-solve tayo. Ganoon naman ang buhay. Ang isang members, may lalabas, may papalit. Alam niyo po, human being still feel the need to pat ourselves on the back when things go well. Minsan, pag maganda ang buhay natin, sagana, okay lang yun, no? Minsan pag discourage ka, walang-wala na, kailangan mo, Brad, okay lang, sis, tuloy ka lang. Minsan pag walang-wala na, sinisisi mo pa ang Panginoon, eh. Bakit nangyaring ganito? The Bible warns us never to forget that God and God alone is the source of all that we have. Amen. Lahat yan, anong meron sa atin, huwag niyong ipagyabang. Huwag nating akuin yung mga meron tayo. Amen. Magbigay tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. At kung nagpapasalamat ka sa Panginoon, kinikilala mo na yung mga bagay na meron ka, hindi yan talaga sa iyo. Nire-recognize mo ng Panginoon lahat yan nagbigay. Right. Kaya tayo dapat, iniisip natin, yung kung ano meron tayo, pinagkatiwala na tayo. Kaya maging matapat tayo kung paano pangasiwaan yung anong meron binigay sa atin. Isa-isang binigay sa atin buhay. Pag hindi mo inalagaan yung buhay mo at napariwara ka, hindi mo inalam yung kalooban ng Panginoon, sa lahat, makakilala ka sa Panginoong Jesucristo at maligtas. Kasalanan mo na yun, namatay na si Jesucristo, nabuhay na muli nung 2,000 years ago. Ngayon ang kaligtasan para sa kaluluwa mo ay dapat makilala mo at maligtas ka. Kung hindi mo tatanggapin si Jesucristo na sarili mong Panginoon tagapagligtas, kasalanan mo at mapupunta ka sa impyerno. Ito yung realidad. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." But God, yun yung napakahalagang kaligtasan na yun, yung eternal life na yan. That God cannot lie, promised before the world began, ibinigay niyo yung eternal life. Yung 60 years old na edad, yung 70 years old na, napaka-exi yun. Maging matalino tayo minsan, yung mabuhay sa kabilang buhay is billion years or trillion years, forever na mabuhay. Dito sa lupa, ka-exi na edad. Amen. Kaya yung paglilingkod, ka-exi lang natin. It is a short time na paglilingkod. Kaya napakalaga yung urgent na paglilingkod. Samantalahin natin. The Bible warns us that we never to forget that God and God alone is the source of all things that we have.
all that we are and all that is to come. Because of this, it is our spiritual duty to share God's gifts and our blessings with others also. Napakahalaga po ang mga bagay na yan. Kung ano meron tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang laki ng pagpapasalamat ko sa Panginoon din. Yung aking kalusugan, talaga nararamdaman ko na rin eh. Dahil yung aking karamdaman, hindi na nalalaman, nadidizziness ako eh. Ibang lasing, nihilo, may mga panahon. Pag dito ako, ang pasalamat ko, hindi ako inaatake. Pero yung mga mild, talagang nakakayanan ko siya. Naalala ko, naginip ako, nauntog talaga ako dyan. Sabi ko, sabi, katanga. Isip ko. Pag nagsisira ako, nag-iisa, talaga na, pag naramdaman ko, inaano ko lang. Iniinda ko. Kasi kailangan kong pangalagaan yung kalusugan ko din. Eh. Yung tinitik kong na gamot, hindi siya pang-cure, pang-prevent lang. Ganda ng mga kalusugan ninyo eh. Hindi niyo pinapagamit sa Panginoon. Pangalawa, give thanks means sharing God's gifts and blessings with others. Sharing God's gifts and blessings with others. Alam mo, hindi ko alam kung anong verse ng it is more blessed to give than to receive. Sa Acts chapter 12 yata tayo, hindi ko alam. O alam niyo po, sa 2 Corinthians chapter number 6, ano ba yung tawag doon? Tama bang verse ko? 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Diba? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Verse 7. Kaya nga, every man according as he purposeth in his heart, so let him give and grudging. Totoo lang, hindi naman talaga yan ang inisip natin tayo sa offering at dito eh. Kaya minsan, sabi ng Panginoon, for God loveth a cheerful giver. Maraming mga verses, give and it shall be given unto you. Alam niyo po, napaka maganda po ang ginhawa po pag ang tao po ay mapagbigay. Maganda po, nakakapag-release po yan ng ginhawa po, kasiyahan. Pag tayo nakakapagbigay ng anumang mga blessing sa atin. Totoo lang, kasi tayo ay isa pong magsasakay na kung anong mga aanihin natin, kailangan magpasalamat tayo doon sa ani natin. Sa mga trabaho natin, kailangan magbigay tayo kung anong meron tayong mga income. Ang nakakalungkot, ilan po sa atin na pag mayroong inaani, nagtatago tayo ng ating inani. Hindi tayo nagbibigay. Amen po ba? Amen. Na yung iba, sila'y dapat magbigay ng parte ng kanilang bunga upang ang kapwa nila at ang kanilang kapitbahay maaring makakain din. Kailangan natin mag-share, magbigay. In example ko palagi sa inyo, ang talbos ng kamote, diba pag pinutulan mo siya doon, nagbibigay ang talbos ng kamote. Pag pinutulan mo siya ng yung talbos doon, sumasanga siya eh. Nagbubunga ulit siya eh. Dumadami. Kaya meron kang pang-ulam eh. See? Yan po ang nature, yung environment. Yung nagbibigay, nagsishare. Kaya naulit ko, lahat po ng creation, nagbibigay. Yung nilikha ng Panginoon. Napakahalaga kasi ang Panginoon, siya talagang author ng giving. For God so loved the world that He give. Siya una nag-initiative magbigay. Diba? Ang ulan, anong ibinibigay? Baha? Tubig. Diba? Yung
yung bundok, pag umulan, yung mga kahoy, hindi sa binaba. Yung hangin, anong kanyang ibinibigay? Hinga. So, nagbibigay ang hangin. See? Yung manok ngayon, yung mga baboy ngayon, nagsasacrifice sila magbigay, namamatay sila. Ang hayop nagbibigay. Busog ka. Mamayang gabi, bukas. Tingnan niyo ang mga hayop nagsasakripisyo para lang magbigay ang kanilang buhay. Nilikha ng Panginoon yan. Kaya dapat mong ma-recognize ang sarili mo, nilikha ka din ng Panginoon. Ang tanong, nagbibigay ka ba? In creation, nagbibigay siya eh. Lahat po may parte na nagbibigay. Nilikha ka ba ng Panginoon? Baka hindi. Dapat magbigay ka. Now, gusto kong linawin. As a Christian, huwag tayo maging madamot. Huwag tayo maging madamot. Naalala niyo yung isang umawi doon sa FB na may ano dito? Ngungu ba? Madamot! Madamot ba? Madamot! Ang mga Kristiyano ay madamot, hindi nagbibigay ng tithes. Ano? Diba yung kalang kanta na yun? Ngungu siya eh. Dito sa madamot. Ano yun? Madamot. Madamot. As a Christian, huwag natin angkinin kung anong hindi sa atin para magsimula na makilala natin lahat po ng anong meron sa atin pag-aari ng Panginoon. Psalm 24 verse 1. Psalm chapter 24 sa verse 1. Para makilala natin na huwag natin angkinin kung anong di sa atin. Psalm 24 sa verse 1. The earth is the Lord's. Ang mundo, Kanya yan. And the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Bago ka magkaroon ng pag-aako na akin ito, kilalanin mo kung kanino ang lahat ng narito sa atin. The earth, yung lupa, yung mundo, is the Lord's and the fullness thereof. The world, and they that dwell therein. Pag-aari ng Panginoon. Kaya huwag tayong maging madamot. Wala tayong kinamkam dito. Kailangan natin habaan yung ating mga kamay. Kaya dalawang kamay. Receive dito, bigay doon. Huwag tayong maging unggoy. Di ba sa mga humuhuli ng mga unggoy, binubutasan lang nila yung buko, and then pag ipinasok kasi nila yung dalawang kamay na uhuli na eh. Dala-dala yung dalawang buko, hindi na makawala eh. Huwag tayong gumaya sa bata na minsan, pag ayaw na magbigay, itinatago nila eh. Nakaano eh. Wala nga eh, akin to eh. Tinatago. Dapat bukas palagi ang ating mga kamay. The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Na kahit yung kaligtasan na meron tayo, na mahal, tiyakin ninyo na kayo ligtas. Tiyakin ninyo na kayo ligtas. Kaya hindi rin ko maiwasan na mga kapatiran natin na minsan iniisip natin yun na nga siya pero hindi pa pala. Huwag na huwag kayong magpapaloko sa inyong kaligtasan. Alam ko kung ikaw ligtas, magdi-desire ka na mapunta ng church. Maghahangad ka na magbasa ng Bible. Come on, Christian. Hindi ito dito, laro-laro lang. Naglilingkod tayo sa Panginoon at sino maglilingkod? Yung ligtas. If you are saved, meron kang Holy Spirit na nag-guide sa'yo, nagkukonvict sa'yo. Pasalamat tayo na meron na-invite. Na-invite ka. Ako din na-invite eh. Inimbita ako nung katapos ko sa hospital eh. Bumalik yung aking katawan kasiglaan. Binibisita ako dun sa bahay. Ang dami kong mga alibay. Pero, ang Panginoon pa rin nagdadala sa akin papunta doon. Kanya-kanya tayo mga testimony. At kung ang mga bagay na meron talaga tayo na nanggaling sa Panginoon, paanong hindi ka makapagbigay, makapag-share sa ibang nilikha ng Diyos?
Hindi lang naman ikaw dito ang makapagmaari. Yung pag-ibig na yan na sinasabi ni Harold, dapat meron ka talaging pag-ibig sa iba eh. Love your enemies. At palagi nating unahin ang Panginoon. Love the Lord with all thy God, with all thy heart, with all thy soul. Meron ka bang pag-ibig pan sarili mo lang? Minsan pag pupunta tayo dito sa church, parang wala lang, binabaliwala mo lang, hindi tayo nakikinig. Hindi tayo nakikinig na kung anong matatanggap mo spiritually sa Panginoon. Hindi ko alam sa mga buhay ninyo kung nakikinig ba kayo o hindi. At nakinig nga pero hindi naman isinasabuhay. Pakita lang dito, pakunwari lang dito. Ang tawag dyan mga minamahal, hipokrito ka. Presensya, andito ka lang. Pero yung isipan mo, hindi ko alam. Para kanino ang ipinadala ng Diyos na Misaya upang mamatay sa doon sa cross at mabuhay na muli? Pangkalahatan yun eh. Hindi lang yan para sa iyo eh. Kaya huwag kang madamo to share that gospel, that salvation. Tayo inatasan, guyed. I-share mo naman yan. Meron tayong abilidad, talents, and gifts, pinagkaloob ng Panginoon upang magkaroon ka ng katapangan na mag-share. Huwag kang mahiya mag-share ng gospel. Kaya pag humahayo kami rito, pag humayo tayo, nagsuluhining, expect na meron talagang magre-reject. Paglabas sa atin dito, asahan natin na meron talagang tatanggi at magagalit sa'yo. But we must go on, mag-share. Kukutyain kayo. Kaya kailangan natin magpilit na maglingkod, mag-share ng gospel. Kanino ba pinadala si Jesucristo? Sa Pilipinas lang? Hindi. Para sa lahat yan. Kaya ang kaligtasan ay para sa lahat. Huwag kang madamot. Inuulit ko, matuto kang mag-share ng gospel. Alamin mo ang Romans Road. Diba? Nakakalungkot. John 11:35 lang nalalaman mong verse. Matatalino ang mga kulto. At halos nga alam nila ang Biblia eh. Matatalino ang Muslim. Matatalino ang Iglesia ni Cristo. Matatalino ang dating daan. Ikaw, mga Baptist, inaamkin natin na sa malapit tayo sa katotohanan. Paano may share yung God's gift na yun, blessing para sa atin? Dapat una-una, yun ang ating i-share muna eh, salvation eh. Huwag tayo maging madamot. It is God who makes it possible for us to be as generous with others. Naging posible lang talaga na binigay sa atin na tayo maging mapagbigay sa iba eh. Gaya ng Diyos na nasa atin upang sa pamamagitan ng ating pagbibigay ang pagpapasalamat sa Diyos na natanggap mo ang kaligtasan, nabago ka eh. Nagkaroon ka ng pag-iibang buhay na hindi ka dati doon. Yung ating mga itsura noon ay hindi ko alam kung unggoy, amula gihap. Di ba? Hindi naman si Johnny, hindi naman yan sanay magnektay eh. Hindi ko alam kung naliligo pa yan eh. Sino? Oh, di ba? See? Ganun lang ganun, nakakilala ka tayo sa Panginoon eh. Amen. Hindi naman tayo marunong magsuot ng barong eh. Noon eh, ang sinusuot natin, mga punit-punit. Di ba? Pakitang macho. Tapos, ano pre? Ano meron? Di ba? Ang mga kumari ngayon, halos nga eh, parang, kung kaya na lalaki, kaya na lamare, tagay rin tayo eh. Mas mabisyo pa nga ang babae ngayon eh. Hindi pa nga siya nagpapalamang eh. Kung kakaraoke, karaoke rin sila eh. Tingnan niyo yung buhay na yun. Ang Panginoon sumasagop sa atin kung paano tayo magbigay eh. Tayo yung mga madadamo talaga noon eh. Ngayon, natuto tayo magbigay dahil ang Bible, kung magbigay ka, may blessings. Amen. A generosity of Spirit is vital to Christian discipleship. Napakahalaga po ang mapagbigay dahil po ito ay natututo tayo kung paano natin gayahin ang ating Panginoon.
Hindi lamang kailangan natin pasalamatan natin ang Diyos, kundi we need to express appreciation to one another. Hindi ka, totoo lang, nakaka-encourage ka pag napupunta ka sa simbahan. Nakaka-encourage ka sa iba eh. Nagsishare ka ng problema pero andyan ka pa rin. Nagiging isang kalakasan ka sa ibang mga kapatiran na nandito ka. Napagwawagian mo ang mga temptasyon paligid natin na kapag simba ka pa eh. Nagsishare ka eh. Na-appreciate mo yung buhay na kung anong meron ibinigay sa'yo eh. Gaano tayo kadalas magpasalamat sa ating asawa? Minsan nga, tinatanong ako ng misis, anong regalo ko? Wala akong maibili-bili. Walang balot na lang, kiss. Yung mga anak ko, panay nga yung mga anak ko, Shopee, Lazada. Ako pang pinapangalan nila, ang hiningian. Wala nga ako may bigay. Minsan nga, mayroon akong commitment para sa isang pastor, 1,500 ang commitment doon. Sa lupa nila. Tagal na noon. Itong December ang pagbibigay. Sabi na, tinisa ko, Pastor, ito yung GCash ko. Sabi ko, Pastor, mangangaroling pa ako ha. Wala akong may bigay. Siguro sa January may bibigay ko. Kaya yung support ko nga, gusto kong puntahan na eh. Sa BMP, LPG. 500 na yun para makapag-down ako dun eh. Amen? Paano ka nagpapasalamat sa mga basurero? Na pag sila'y naghahakot na ng mga basura mo. Diba? Yung mga tindahan na yan, ng mga tindera-tindero. Yung mga pulis na yan, ang laki ng gamit nila eh. See, tayo kaya mga Kristiyano, ito lang sa loob ng ating simbahan. Dapat tayo magpasalamat sa ating mga anak, sa mga kapatiran natin dito. Nagpapasalamat ka? Nagpapasalamat ka ba ngayong araw? Na nandito ka, nakatin ng Thanksgiving? Nagpapasalamat ka ba ngayong araw sa isang tao na kung sino sila sa'yo? Na naging kabahagi ng buhay sa'yo? Pasalamatan mo sila eh. We have so much for which to give thanks. Marami talaga tayong dapat pasalamatan. Amen. And when was the last time you simply thank God? Amen. Kailan ka ba huli Kailan ka ba huli nagpasalamat sa kanyang church? Kailan huli ka ba nagpasalamat ng pagtitipon natin ngayon din? With joy, na mayroon kang kalakan to serve the Lord. Na nagagamit ka pa. We have much to thank God for in this life. Marami tayong dapat pasalamat sa buhay na ito. At inaasahan ng Panginoon at natutuwa siya na ma-appreciate natin yung mga bagay na yan. At dapat i-share natin. Amen? Panghuli. Amen? Panghuli na. Ay, salamat. Giving thanks means thanking God with a joyful heart. Thanking God with a joyful heart. Alam niyo yung 2 Corinthians 9:7. For God, 2 Corinthians 9:7. For God loveth a cheerful giver. Thank God with a joyful heart. Alam niyo po, tayo po pinipilit na ma-settle down yung ating isipan na maghandog po kung anong meron tayo na merong kagalakan ng puso. For the Lord loveth a cheerful giver. Yung pagpapasalamat na yan, nagbibigay tayo doon. Kung tayo nagbibigay, pasalamat na mapagmataas o mapagmayabang o may kapaitan sa buhay, we are not thanking God. Na minsan pag tayo nagpapasalamat, nagbibigay na, di bang mayabang ka? Na minsan mayroon kang talagang kabigatan, hindi po yan pagpapasalamat sa Diyos. Kailangan natin magpasalamat with a joyful heart. Our God is an abundant God offering abundant life to all.
Our God is an abundant God, offering abundant life to all. Sa John chapter 10, verse 10. Di ba? Ang sabi nun, John chapter 10, verse 10. John 10:10. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Yung magnanakaw na yan, thief, si Satan po yan. Sabi ng Panginoong Kristo, and I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Hindi ka lang magkaroon ng buhay, kundi sumagana pa ng sobra. Mga Christian, kailangan natin magpasalamat na mayroong kagalakan. Alam mo, pag natutuwa po at may kagalakan ang isang tao, especially Christian, hindi yan magmimiss sa pagsisimba eh. Hindi yan magmimiss na sa mag-share ng gospel. Hindi yan magmimiss talaga na mayroon siyang ibibigay. Hindi siya madamot eh. Buksan lamang ang ating mga mata, ating mga puso para marinig ang imbitasyon na yan to receive na yung abundant life na yan ay binibigay ng Panginoon. Alam niyo, nung tanggapin tayo nang tanggapin natin ang kaligtasan mula sa kanyang anak, alam ko sumagana ang ating buhay, especially spiritual na buhay. Kaya nga minsan, di natin alam kung ano binabalik natin sa Panginoon ngayon eh. Kahit man lang yung presensya ng Panginoon, dapat maging attentive ka dun eh. I-share mo yan. At magpasalamat ka. Magpasalamat ka now and always give thanks. In closing, mga minamahal, ito yung panahon, araw ng pagpapasalamat. Pagbulay-bulayan mo. Kung ano ba talaga ang paraan mo na na-appreciate mo yung buhay na binigay ng Panginoon. Yung pagpapasalamat na yan. Alam nyo, gayahin natin ang Old Testament. Nasa kanilang mga ani, nagbibigay sila ng bunga kaparte doon sa Panginoon. Para sa mga priest noon eh, sa templo nila binibigay. Ang priest na yun noon, ngayon ay mga pastor na. Kaya minsan, yung pagpapasalamat na yan, nakita ko kayo na andyan kayo presensya. Nagbibigay kayo una ng buhay sa Panginoon. Yung oras, nagbibigay kayo sa Panginoon. Yung talent, nagpapasalamat kayo, nagbibigay sa Panginoon. Yun! Nagbibigay kayo ng Panginoon. Dapat huwag niyong mamimiss ang pagpapasalamat sa Panginoon. Katiting, yung mga bagay na binibigay natin, yung paghihirap ng Panginoong Kristo sa cross na naghirap sa doon sa cross na yun. Na sinasabi na doon, it is finished. Tapos na. Naghirap. Alam niyo yung pagbubulay-bulay. Ngayon, nagpapasalamat ang ilang mga tao, di ba? Kaya may regalo eh. Na meron isa nilang na Misaya. Tayo kaya. Una-una, ibigay yung ating buhay sa Panginoon eh. Di ba, yung tatlong mga wise men, nagdala sila ng regalo, mga gold. May isa doon. Ngayon, mga minamahal, nagpapasalamat ba tayo sa nakalipas na taon? Tayo lahat tumayo. Tayo po yung manalangin. Mahabaging Ama, tulungan niyo kami ma-recognize ang aming sarili na minsan yung pagpapasalamat hindi namin naiintindihan. In a way, nakilala ka namin bilang isang Panginoon tagapagligtas. Yung kaligtasan na yan, nagkaroon kami ng katiyakan in heaven. Nagkaroon kami ng katiyakan ng eternal life na hindi namin na-earn, libre na-receive namin. Ang pagpapasalamat na ito, isang paraan na inaasahan mo. Habang kayo na kayo ko, gusto kong i-challenge natin ang ating buhay. Minsan, yung nakalipas sa taon, ito yung pagpupunyagi natin eh.
Katulad ng anniversary, kung meron tayong anniversary, nagpupunyagi tayo sa katagumpayan ng isang taon muli. Na ito ka, andyan ka, gumagalaw. Biyaya ng Panginoon. Araw-araw, bago po yan. Every morning, bagong biyaya, kabagan ng Panginoon. Na minsan, buhay pa tayo. Kaya yung katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi siya nagkukulang eh. Nagigising pa tayo ng umaga. Nagpapasalamat ba tayo in the morning? Inaawitan natin ang Diyos. Nagpipray na bago tayo makibaka sa araw na yon ng ating paggising. Yung pagkakataon na pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan natin ang pamilya na nandito. Pasalamatan natin na mayroon tayong church na pinagtitipunan. Pasalamat tayo sa anumang mga kalipas sa taon, yung nagkasakit ka, na-discourage ka, nagkaroon ka ng pagkukulang sa paglilingkod. Here we are. Andito ka pa rin. Para sa aming bisita, ang gusto ko lang may babahagi ko sa iyo yung katanungan. Kung hindi ka paligtas, if you die today, are you sure you are going to heaven? Kung hindi mo alam kung sakaling bawayan ka ng buhay ang kaluluwa mong puntang langit, ito yung pagkakataon na ma-realize mo you need the Savior. Kasi pag namatay ka, hindi mo alam papuntang langit, you will go in hell. Kaya namatay si Jesucristo. Nagkaroon ng pag-asa na maligtas ang kaluluwa mo. Receive the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord and personal Savior. Bigkasin mo itong panalangin na ito. Dakilang Ama, inaamin ko isa akong makasalanan. Lahat ng aking makasalanan, pinagsisihan. Binubuksan ko ang aking puso. Iniimbitahan ko si Jesucristo pumasok sa puso ko. Tinatanggap ko siyang Panginoon at personal kong tagapagligtas. Naniniwala ako na siya ay namatay, na ilibing, nabuhay na muli. Kung yan ang ipapanalangin mo, believe and trust, magkakaroon ka ng eternal life. Dakilang Ama, tunay nga po na napakahalaga ang pagpapasalamat, especially na kami bilang anak niyo po. Alam namin na meron kami talagang pagkukulang. Meron kaming mga kabaluktutan na nagagawa. Tulungan niyo kami kung papaano kami magpasalamat. Pagpapasalamat man sa pag-commit ng aming buhay, maging faithful. Pagpapasalamat na maging isa akong encourager. Pagpapasalamat na ako'y palagi na magdi-devote sa kamanga. Panginoon, ito yung pagkakataon na minsan pasalamatan ka namin, yung kadakilaan na ginawa niyo po sa buhay namin. Tulungan niyo kami na ang pagpapasalamat ay magkaroon kami ng pagbabalik sa inyo. Tulad ng mga Israelites na sa kanilang mga ani nagpasalamat sila, nagdala sila. May mga kapatiran na dumulog sa iyo. Tugunin niyo po ang kanilang mga agam-agam, kanilang mga idinudulog ayon sa iyong kalooban, Ama. Alam ko, nalalaman mo ang kanilang mga needs, O God. Tugunin mo. Hinihiling ko ito. Kahit paman din sa mga kapatiran, hindi mo nag-forward. Salamat po. Lahat ng ito nalapit ko sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo po na. Amen. Maraming salamat. Maraming salamat.
Para sa aming mga bisita, kung gusto mag-remain, ibibigay